Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Gayun din sa mga tagapakinig na walang sawang sumusubaybay ng bawat upload. Ako po si Andrew, at ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa kamag-anak kong taga-Biliran na pumapatungkol naman sa kanyang tatay na itago na lamang natin sa pangalang Bero. Dekada 80, Parana, Samar. Etong si Bero ay lumaking masalimuot ang buhay. Paano ba naman kasi? Ang mga magulang niya ay lagi na lamang nag-aaway. Ang masaklat pa dyan, tila walang kabuluhan. Kung susumahin, mas malaki pa ang piso sa pinag-aawayan. Kumbaga, hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Idagdag pa riyan ang pagiging siloso nitong ina ng binata na si Fatima. May mga pagkakataon kasing nagiging lasing itong tatay niyang si Bador. At kapag lasing yun, tinatawag ang pangalan ng mga naging nobya nun. At nagsisisi ito kung bakit napunta pa sa nanay ni Bero. Na kung gaano man o kabait noong makilala, ganoon naman kasama ng makasama na. Ikapasalita niya nito, maging ang aso ay hindi kakain dahil sa sama ng lasa. Naghahabulan pa umano minsan ng pamalo, batuhan ng gamit at mga katagang matatalim. Kung kaya naman nagiging tampulan ng pamilya nila ng mga kapitbahay na siya namang naging dahilan kung bakit nahihiya nang lumabas si Bero. Bugtong anak lamang ito. Nasa 15 taong gulang noong mga panahon na yon. Kung walang ginagawa si Bero ay madalas nagtutungo ito sa isang gubat. Ayon pa sa binata nun, mas naiibsa ng kanyang pagkayamot at pagkatakot kung naroroon ito sa gubat. Dito niya nakilala ang matandang nakatira din doon na si Manong Acario. Suplado ang matanda. Ito lang yung batay sa unang pagkakakilala ni Bero. Pero nang makausap niya na ito, mabait naman pala. Nung malaman ng nanay ni Bero na naging kaibigan niya si Manong Acario ay pinagalitan ng binata nun. Wika pa nito, huwag daw lumapit sa matandang yon dahil hindi umano. Ito ay isang aswang. Tinatawanan naman ni Bero ito. Nawari ba'y nawawalan na siya ng respeto sa sariling mga magulang. Alam niya naman ang kwento patungkol sa matanda pero nagbago talaga ang pananaw niya nang makilala niya ito na maigi. Hindi ito aswang. Isang hamak na magsasaka na nakatira lamang sa liblib na yon. Sa estado ng buhay ni Bero, nawalan ito ng gana sa pag-aaral. Madalas nang lumiliban at minsan ay nagkakating pa ng klase. Nung una, nabahala ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa pagmamatigas nito, hinayaan na lamang nila. Hanggang sa naging malapit na sa isa't isa sila't dalawa ni Manong Acario. Napagalitan pa nito ang binata ng minsang lumiban sa klase at tumiretso sa kanyang bahay. Ayon pa dito, huwag sayangin ang pagkakataong mag-aral hanggat pwede at huwag magbulakbol. Sinabi naman ni Bero ang kanyang saloobin. Malaki ang epekto sa kanyang pag-aaral ang hindi pagkakasundo ng mga magulang niya. Maging kasi sa eskwelahan ay nakakaabot ng balita patungkol sa kalagayan nila noon. Natutukso siya, pinagtatawanan. May mga kaibigan naman siya pero hindi napipigilan ng mga ito ang magtanong na magtanong. Kaya pinipili niyang lumiban kesa naman makarinig ng hindi kaaya-aya mga pagpuna noon. Hindi mo ako magulang at hindi mo ako kadugo, Bero, ha? Pero, bata ka pa. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Hayaan mo nga mga magulang mo. Sino ba yung nagpakain sa'yo? Makaklase mo ba? Kapitbahay? At kung sino-sino pa na dapat mong kahiyan? Sa uli ay ikaw din na magsisisi. Basta bukas ay huwag kang liliban, ha? Magagalit ako sa'yo, sige ka. Saglit na napaisip si Bero.
natulala at hindi nakapagsalita. Tama naman ang matanda. Nagkaroon ng respeto dito si Vero. Sinunod niya si Manong Acario. Natatakot din siyang mawalan ng kaibigan. Ito lang kasing matandang to ang nagiging sumbungan niya sa lahat ng problema. Nagtitiwala siya dito at may malasakit sa kanya ito. Para bang ito na ang tumatayo bilang magulang ni Vero, imbis na ang sariling mga magulang nun. Mas may kabuluhan itong si Manong Acario. May punto at talagang nakakapagbigay ng payo sa kanya ng maayos. Katunayan na bumalik ang gana sa pag-aaral ni Vero dahil dito. Kasabay naman ng pangyayaring ito ay tila baga dumalang ng pag-aaway ng kanyang mga magulang. Siguro'y nakapag-isip-isip na ng matino. Lalo na't itong si Vero ay hindi na naniniwala sa mga ito at doon na kay Manong Acario na mamalagi nun. Siguro nakapag-usap, natauhan, mga ganon. Pero habang tumatagal umano, may napapansin si Vero sa matanda. May mga ikinikilos itong sadyang kakaiba sa karaniwan. May mga pagkakataong natutulala at biglang sisimangot ang mukha nito. Kadalasan ay nangyayari yun tuwing dapit hapon. Lalabas na lamang umano ito ng bahay, titingala at tutulala, tapos aalis. Hindi niya naman pinupuna ito. Hanggang sa masidlang si Vero pero nakakatawag pansin umano yun. Isang umaga, nung papunta na siya sa eskwelahan, nakita niya si Mang Acaryong naglalakad sa malawak na palayan. Hapong-hapo ito. Kagad yung nilapitan ni Vero pero napatigil na lang siya bigla nang mapansing may mga bahid ng dugo yon. Sa kamay, sa damit at maging sa liig, meron ding dugo. Bukod pa dyan ay putikan na mga paa na para bang nagtatatakpo ito o hindi naman kay nakipagbuno. Nagulat si Vero. Napapaisip siya kung ano ba ang pagkatao ng matanda. Isabay mo pa yung umuugong na balitang isang aswang yon. Pinili niya noong wag na lang lapitan ng matanda. Bagkos ay nakakapagdesisyon siyang sa hapon niya na lamang ito pupuntahan bago siya umuwi pagkatapos ng eskwela. Ginawa yun ni Vero. Pero nang mapadako naman siya sa tirahan nito, wala doon si Mang Acario. Wala din ang tsinelas nito na isang indikasyon na umalis sa matanda. Sinilip niya ang bintana. Maliit lang naman ang bahay ni Mang Acario. Pahapa ito na kubo. Isang palapag at nakabungad sa malawak na palayan. Nasa ibabaw ng burol at ang ibaba ay taniman na ng palay bago ang nayon. Nakita niya sa loob ang nagkalat na kagamitan. Napasimangot din ang kanyang mukha sa bumungad sa kanyang napakasangsang na amoy na para bang naging basurahan ng bahay na yon. Inantay ni Vero si Mang Acario pero hindi ito dumating. Ginabi na nga siya kaya pinili niya na lamang umuwi. Maraming araw na hindi nagpakita si Manong Acario na siya namang dahilan para lalong magduda si Vero na isang ang aswang ang matanda. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin natatakot ang binata. Kahit na naghihinala siya ay hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang matakot sa matandang yon. Siguro dahil sobrang bait nun. Tinuturing siyang parang kapamilya. At sa ilang beses niya naman na pagpupunta doon sa bahay ay parang wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya. Lumipas ang isang buwan. Para bang nawalan na ng ganang bumisita itong si Vero. Wala naman kasi siyang napapala. Hindi niya talaga nakikita si Manong Acario. Kaya ayon, hindi niya na ito pinuntahan pa. Pero isang hapon, dumating si Mang Acario sa bahay nila. Sa pagkakataong ito ay wala ang mga magulang ni Vero.
May kani-kanila kasi itong pinagkakaabalanan at gabi na kang umuwi nun. Halong pagtataka, takot at tuwa ang nararamdaman ni Bero. Nagkatitigan silang dalawa. Nasa bintana si Bero na nakadungaw habang si Manong Acario ay nasa tugkaran ng tahanan. Bungalow type din kasi ang bahay nila Bero. Malaki at may kaya talaga sa buhay sila kung tutuusin. May mga hindi lang talaga pagkakaintindihan sa kanyang mga magulang lagi. Kinamusta ni Manong Acario si Bero. Ayon pa dito, pasensya na umano at hindi siya nagpaalam sa binata. May pinuntahan lamang daw ito na siyang napaka-importante nun. Mang Acario, totoo po ba yung naririnig ko sa inyo, Manong? Aswang ka po ba? Napakunot ang mukha ni Manong Acario. Bigla itong napatawa. Yung pagtawa pa nito ay may kasamang pag-iling na para bang hindi makapaniwala na magsasabi ng ganon si Bero. Ayon sa matanda ay hindi daw siya aswang. Kung ano man daw ang naririnig ni Bero patungkol sa kanya ay walang katotohanan. Sobrang layo umano. May mga bagay na dapat malaman si Bero pero wala umano siyang pagkakataong sabihin yon. At bukod pa dyan, baka hindi din maintindihan ng binata. Kamusta naman yung pag-aaral mo, Bero? Hindi nagsalita si Bero nun. Tinititigan niya maigi si Manong Acario. Ay, isa akong albularyo, boy. Ito bang pagdududa mo ay noong minsang makita mo ako sa palayan na naglalakad habang duguan? Alam mo ba kung bakit ako nagkaganon? Dapat tinanong mo ako at hindi yung magtanim ka ng pagdududa. Sasagutin naman kita eh. Nang magpatuloy sa pagsasalita si Manong Acario, nanlaki ang mga mata ni Bero nun. Ayon sa matanda, 3 aswang ang tinugis nito pero isa lang umano ang nahuli niya. Ginawa niyang bihag yon para mapatay niya ang 2 pero hindi yun nangyari kung kaya't tinuluyan niya na lamang ang nahuli na yon. Ang pagkawala niya umano ay yung pagpatay sa 2 iba pa. Bagamat napatay niya ang 3 nilalang pero hindi pa umano natatapos ang lahat. Samut-saring senaryo ang pumasok sa isipan ni Bero nun. Yung mga pagkakataong pinupuntahan niya sa bayang matanda. Ang kakaibang mga kinikilos nito at yung mga nakita niyang nagkalat na kagamitan na may kasamang napakabahong amoy na para bang nagsasabi ng totoo si Manong Acario. Alam ni Bero kung ano ang aswang. Mabaho daw ito. Batay na rin sa mga kumakalat na balita. At malamang, naging mabaho lamang ang bahay ni Manong Acario dahil ito nga ay nagbihag ng isang aswang at nangyari ito mismo doon sa tinitirahan niya. Nagtanong si Bero kung paano naging manunugis ng aswang ito samantalang ang paniniwala ng mga tao, siya mismong aswang. Ipinaliwanag naman ni Manong Acario ang lahat. Noon pa niya umano ginagawa yon. Maraming nakakakilala sa kanya pero mga kapwa lamang itong albularyo. Walang nakakaalam na iba maliban doon. Si Manong Acario mismo ang nagsabi na huwag ibunyag ang kanyang pagkatao. Katunayan pa, ang pagiging manunugis niya ng aswang ang dahilan kung bakit hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Lumikas kasi ang mga ito. Nagpakalayo-layo pero tinadalaw niya naman paminsan-minsan. Nagsimula siyang manugis ng aswang nung minsang may nagpagamot sa kanya noon. Nayanggaw ito pero noong gumaling ay pinatay din umano ng aswang. Ang masaklap pa dyan ay dinamay ang pamilya ng pasyente niya. Matagal na panahon na ito nangyari kung kaya nakalimutan na ng mga tao na dati siyang albularyo. Hindi na din naman siya tumatanggapan ng pasyente noon. Bagkos ay pinili niyang manahimik habang unti-unting inuubos ang angka ng aswang. Gusto mo ba ng patunay? Pwede kang sumama sa akin. Nagdadalawang isip man si Bero.
Pero dahil sa pagkabagabag, nagkaroon siya ng kuryosidad. Sumama nga siya sa matanda. Doon lamang din ito malapit sa tirahan ni Manong Akaryo. Mga ilang distansya mula sa likuran. Halos panawan ng paningin si Bero sa takot. Naghukay si Manong Akaryo sa lupa at bumungad ang isang nabubulok na labinon. Nakita ni Bero ang ulo na halos gabungo na lamang ito at yung mga ngipin nito ay napakatulis umano. Ayon kay Manong Akaryo, yun umano ang binihag niya. Doon sa iba't ibang parte ng lugar na yon, may iba pang nakalibing na aswang. Yun umano ang napili niyang ipakita. Kumbaga, para magtugba umano ang pagkakataong nahuli niya yon doon sa pagkakataon ding nakita siya ni Bero. Kabubulok pa lang ano? Gabunan yan, pero hindi yung malalakas na uri. Akala mo napakabait na tao pero mapanalasa pala. Matapos noon ay nilisan nilang lugar. Nagtungo sila sa bahay ng matanda. At sa pagkakataong yun ay nagugustuhan niya ang pagkatao ni Mang Akaryo. Nagkaroon ng interes si Bero na malaman pa ang ibang maliban sa natunghayan niya noon. Nakakamangha daw kasi. Nagkukubli lamang ito at walang kaalam-alam sa mga taga-nayon sa kung anong pinagagawa. Kung tutuusin, kung nagpakatanyag lamang ito ay talagang bansag na bansag ito sa kanilang lugar. Pero pinili pa rin maging karaniwang magsasaka. Kahit anong pangungutya ng mga tao sa kanya, hindi nito pinagtutuunan ng pansin. Bagay na tama lang ang naging payo nito sa kanya noon. Ang magwalang pake sa mga naririnig sa iba, bagkus ay sariling layunin lamang ang pairalin, kagaya na lamang ng huwag magpaapekto sa mga pangungutya sa kanyang pamilya at magpatuloy sa pag-aaral. Maraming pinakawalang katanungan si Bero, lalo na nang makarating sila sa bahay. Kung paano tinutugis ang aswang at ano ang abilidad nito, kung bakit nakayang harapin ang kampo ng dilim. Ang sabi naman ni Mang Akaryo, sasabihin niya lang sa binata ang lahat kung magbubukas ito sa paniniwala. Isa pa, sasabihin niya rin ang lahat kung makikinig ito sa kanya at naising matuto ng karunungan. Pero hindi pababayaan ang pag-aaral nun. Doon ipinangako ni Bero na mag-aaral siyang mabuti kahit naturuan siya ng kung anumang alam ni Mang Akaryo. Susunod umano siya sa kung anumang ipapagawa nito basta malaman umano ng binata ang lahat. Gusto din umano ni Berong maging katulad ng matanda nun. Nung araw na yun ay sinabi ni Manong Akaryo ang lahat na siya namang nagpagulat kay Bero na para ba umanong hindi makapaniwala. Parang nasa ibang mundo na umano si Bero nun. Naroroon na kasi ang mga kakaibang mga bagay, orasyon, mga gamit at ilan pang mga detalye sa kung paano pinapatay ang aswang. Dagdag pa ng matanda, araw-araw na umanong tutungo sa kanya si Bero. At bawat araw ay walang palalampatsing pagtuturo nun. Para na rin maging madali ang lahat at hindi siya mahirapang isama ito sakaling may puntang aswang ang matandang yon. Nang marinig ni Bero ang mga sinabi ni Manong Akaryo, imbis na matakot, natuwa pa ito. Tumatango yun at sinabi pang papatay din siya umano ng aswang. Kaya nga makinig ka sa akin eh. Umuwi ka na muna. Bukas magkita ulit tayo. At sa Sabado, may ipapagawa ako sa iyo. Sumunod naman si Bero. Masaya at napapangunahan ng kalagalakan nito. At ang sabi pa ng binatay gagawin niyang lahat. Ipagsasabay niya ang lahat ng mga gawain kasama ng pag-aaral at pag-aaral din ng mga ituturo ng matandang iyon. Yung depresyon niya dahil sa estado ng kanilang pamilya, tuluyang nabura. Nung makita nga siya ng kanyang nanay ay sobrang nagtaka. Nagkukulong lamang kasi ito sa silid sa oras na dumating ang mga magulang noon pero nang makauwi ang mga ito'y nagmano pa at kaagad tumulong sa pagbubuhat ng mga bagay na dala ng mga ito. Napatingin ang kanyang tatay Bador sa kanyang nanay Fatima.
Nauna kasing nakauwi itong si Nanay Fatima at kasalukuyang nasa salat nakaupo. Ano bang nangyari sa anak mo, Fatima? Abay, ewan ko sa'yo. Ikaw nga yung tatanungin ko dapat eh. Ba't ang tagal mo namang umuwi? Nambababae ka na naman ano? Nagbubuntong hininga itong nanay ni Bero. Nanlaki ang mga mata na para bang magsisimula na namang mag-away. Ano ka ba naman, Nay? Siyempre maraming nagawa kaya natagalan. Tabo kaya ngayon at marami talagang tao sa merkado. Matinong tao si tatay, Nay. Ikaw lang yung mahal niyan. Dahil kung hindi pa, matagal ka nang iniwan. Pangit din kasi ng ugali mo eh. Napatawa si Tatay Bador sa mga puntong yon. Napapailing at nagtataka din umano sa pagsabat ni Bero. Habang ang nanay naman ito ay natahimik na lamang yon na para bang sinampal ng kahihiyan at wari na insulto pa. Alam mo, Fatima, tama naman si Bero. Ikaw lang naman yung mahal ko eh. Nakakapaglabas la ako ng samang loob kapag lasing dahil di naman to sa'yo. Nasobran ka sa pagiging silosa. Pangit talaga pakinggan yung mga bulyaw mo. Papakasalan ba kita kung hindi kita mahal? O tay, kaya ikaw Nay, magbago ka na kasi pangit po talaga ng ugali nyo eh. Ikaw naman tay, huwag mong sakyan kapag galit si nanay. Lambingin mo. Kulang lang ng lambing yan. Hindi nakapagsalita ang kanyang nanay Fatima. Habang ang kanyang ama naman noon ay kinindatan nito nagsenyas pa ng paghalik. Matapos ng senaryong yon, malaki umano ang pinagbago ng lahat. Yung sumbatan sa araw-araw, naglaho na para bang nahiya ang mag-asawa sa banat na inibero. Animoy hindi na makabasag pinggan ng mga ito. At kung may hindi pagkakaintindihan, ay mabilis na humuhupa at hindi na umaabot sa pag-aaway. Lalo na kapag naroroon si Bero. Kasi nga, pinagbabati niya mga ito lagi. Kasabay ng pagbabagong iyon ay ang pagpatuloy naman ng adikain ni Bero. Tumutungo siya lagi sa bahay ni Mang Akaryo. Yung dating sinisita siya ng kanyang nanay, ngayon ay hindi na ito pinupuna pa. Ayon pa sa kanyang ama, baka na-impluwensya nito ni Manong Akaryo. Isang magandang impluwensya umano. Hindi ka ba natatakot sa matandang yon, Bador? Di ba balitang aswang yon? Alam mo, Fatima, kung aswang edi matagal nang may nangyari sa anak natin. Nung ula, syempre natatakot din ako pero masaya yung anak natin eh. Nakita mo ba? Hindi na uma-absent. Tapos masigla lagi. Habang tumatakbo ang araw, palalim ng palalim ang pag-unawa ni Bero. Ang ipinapagawa pala ni Manong Akaryo sa kanya sa araw ng Sabado ay ang pagdarasal ng hanggang madaling araw. Tinatanong din siya ni Manong Akaryo kung may nararamdaman ba itong kakaiba sa katawan niya matapos ng ilang linggong pagsasanay at pag-aaral nun. Ay naman kay Bero, wala umanong nagbago. Ganun pa rin, pero ang sabi ni Mang Akaryo, makalipas ng ilang araw ay may masasabi na umano sa kanya si Bero. May magbabago umano sa sarili nito, maging sa kinikilos. At yun, meron nga. Napakagaan umano ng pakiramdam ni Bero, tapos hindi ka agad napapagod at ang lakas ng pagkabuglagi ng kanyang dibdib. Isa pa, madali lang siyang makaramdam ng mga kakaiba sa isang lugar. Kumbaga, lumakas ang pandaman nito. Mula sa pandinig, paningin at pangamoy. Lalo na nang igala si Bero sa isang lugar. Malayo at napakasukal nun. Ang sabi ni Bero ay napakabigat umano sa pakiramdam. Napakabaho ng lugar at parang nagtatayuan ng kanyang mga balahibo. Ito na ang araw na sinabi ko sa iyo. Ang isama sa pagtugi sa aswang, Bero. Itong lugar na ito, boy. Daanan ng mga aswang. Yung naaamoy mo, mga marka nila yan. Ano po, Manong Akaryo? Sabi niyo, igagala niyo lang ako. Ngumisi si Manong Akaryo. Sapat na umano ang binigay niyang panahon para kay Bero.
at natitiyak niyang pagkatapos nun, mapagkakatiwalaan niya na ito sa aswang. Dali-dali namang sumabat si Bero. Ayon dito ay siya ba umano ang papatay ng aswang na yon? Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Nakatingin si Manong Acario sa malayo. Napakalalim ng iniisip nito pero nakangisi ang bibig hanggang sa humarap ito sa binata. "Oo, ikaw ang gagawa. Pero hindi dito. Sa mismong lugar kung saan may nakatirang isang aswang. Wala ka namang pasok bukas, di ba? Tara na." Mungkahi ng matanda nun. Naglakad yon at sumunod naman si Bero. Aminado siya sa mga puntong yon na medyo kinakabahan siya. Oot naging sentro ng kanyang atensyon na matuto pero tila ba nagdadalawang isip na siya noon nang isa lang siya ni Mang Acario sa subok. Katunayan, nagreklamo siya noon na kesyo parang hindi pa siya handa. Pero ayon kay Manong Acario, handa na umano si Bero. Kulang lang ng tapang at tiwala sa sarili. Tinanong ni Bero kung anong gagawin niya. Ayon naman kay Manong Acario, hulihin umano sa pamamagitan ng mga tinuro nito kay Bero. Lahat ng pamamaraan ay naituro na sa binata nun. Kasama na dito ang kung paano patayin ang nilalang ng madalian gamit lamang ng mga karaniwang bagay kagaya ng mga pangontra, mga halamang ayaw ng aswang, tubig at iba pa. Tumango si Bero, pero naroroon ang pangamba na baka hindi umubra yon. May ibinigay sa kanya si Mang Acario noon na isang patalim. Gawa ito sa platino na may hawakang dignum. Sinabi ng matanda na kung hindi kakayanin sa simpleng pagtugis, ay patay na lamang kaagad ni Bero ito. Hindi umano uubra ang lakas ng aswang dahil nagampanan na ni Bero ang pagkakarga sa katawan ng mahabang panahon. Kumbaga, pagpopoder. Nang makarating sila sa lugar, nakita ni Bero ang isang maliit na nayon. Ang naging basihan niya dito ay ang namimityong liwanag na waribay galing yun sa magagasera. Ayon naman kay Mang Acario, may isang aswang daw ang nakatira sa lugar. Nakikisalamuha sa mga tao at walang kaalam-alam ang mga residente doon na may salot sa kanilang lugar. Ito umano ang nagpapalala ng mga sakit ng mga matatanda, kaya madali lang namamatay. Siyempre kagaya ng ibang mga kwento mo, yung aswang na yon, mga balbal. Sabi niyo po gabunan, pero bakit balbal? Siyempre, hihimay-himay natin ang lahat. Hindi lang gamunan ang nananalasa. Marami sila at dapat natin itong patayin. Hindi lang para sa atin ito kundi para sa kabuang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao. Wika ni Mang Acario. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito, magpapaiwan daw siya sa lugar kung saan sila nakatoka. Si Bero na umano ang gumawa ng paraan para puksain ng nilalang. Hindi man alam ang gagawin pero walang ibang naging pagtugon ng binata kung hindi yung pagtango na lamang nun. Alinsunod sa mga sinabi ni Mang Acario. Ganito umano ang postura ng lugar. Nasa ibabaw sila ng burol nun at nasa baba naman ng nayon. Kasunod na nayon lamang ito sa mismong lugar nila pero malayo nga lang. Walang ano-anong bumaba na si Bero. Naririnig niya ang pagtawag ng matanda na kesyo. Mag-iingat daw sa bawat gagawin. Tandaan lamang ang mga itinuro niya at walang mangyayari kay Bero na hindi maganda. Hindi naman sumagot ang binata. Dire-diretso ito sa pagbaba ng lugar. Habang nangyayari yon, may bitbit siyang dalawang uri ng patpat mula sa kawayan at sa lawisbis ng bagakay. Pinatulis niya ang bagakay at itinali sa dulo ng kawayang patpat. Kumbaga, nagbuo siya ng isang sibat at ito ang unang naiisip ni Bero gawa ng
napili niyang patay na lamang ang nilalang na yon. At gusto niyang mangyari ito ng distansya. Hindi yung malapitan, gamit ng patalim niyang isang platino. Itong patalim niyang platino, isang gamit umano ito na sadyang napakabisa panglaban sa anumang mga elemento, lalo ng aswang. Tinatablan kasi umano nito ang isang aswang kahit hindi na kinakarga ng patalim. Kumbaga, likas na sa bakal na platino na sumpa sa nilalang na yon. Nung makababa na ito sa lugar, nagsimulang magtahulan ang mga aso. Magkakalayo ang mga bahay dito at kasalukuyan noong inaalam ni Bero kung alin sa mga ito naroroon nakatira ang aswang. Talagang inisa-isa niya yon. May pagkakataon pang nabubukas ang pintana ng ilan sa kanyang nadaanan dahil nabulabog niya ito. Gawa ng may mga asong alaga ang mga residente noon. Dumudungaw ang mga tao at may bitbit pang mga itak. Hindi din basta-basta mga puntong yon dahil napakalalim na ng gabi. Matunog kasi ang aswang sa lugar kaya napaka-agresibo ng mga nakatira. Pero walang kaalam-alam ang mga ito na mismong kapitbahay lamang nila ang nilalang na kanilang kinatatakutan. Ilang saglit pa, biglang ginilabutan si Bero. Hindi niya alam kung bakit nangyayari yon, na animoy may malamig na hangin na umihip sa kanyang batok. Kasabay naman ito ang pagbigat ng presensya ng paligid at ang kakaibang sangsang na waribay nabubulok na isda. Hindi na iba kay Bero yon, na ang ibig sabihin lamang noon ay nasa paligid niya lamang ang nilalang. May dalawang bahay siyang nakikita. Magkakalayo. Pero duda siya na ang isa sa mga ito, yun na ang bahay ng nilalang. Hindi muna kumilos ang binata. Pansamantala siyang nagmatyag. Pinag-aralan niyang maigi ang bawat bahay na yon. Hanggang sa napansin niyang nagbukas ang ilaw ng isa sa mga ito at may lumabas na bata at isang babaeng tila nanay nito. Para bang sinasama nito ang anak na magbawas sa banwa o sa damuhan. May bitbit pa kasi ang mga papel pamahid sa puwetan ng bata. Dumiretso na si Bero sa isang bahay. Tensyonado ito, pero napaka-kursunada niya na noon. Iniisip niya ang gagawin sa oras na bubungad ang nilalang. Malaking bahay ito na nasa gilid ng tila malaking pugon. Waribay koprahan ito. Walang kailaw-ilaw ang tirahan. Walang pahiwatig na may tao, pero napakabigat umano ng pakiramdam niya sa lugar na yon. Saglit na nanatili si Bero doon sa gilid ng pugon. Ang lakas na ng pagkabog ng kanyang dibdib. Ilang segundo ba, nakarinig siya ng mahinang tunog na nagmumula sa may likuran ng pugon. Napakadilim, kaya hindi niya yun makita. Sinubukan niyang sipatin yun pero bigla na lamang may sumunggab sa kanya. Hindi niya ito namalayan. Gapos-gapos siya ng mahaba at malalaking braso na yon. Nagpupumiglas si Bero kung kaya nakawala siya hanggang sa maaninag niya kung sino ang may kagagawan nun. Isang tao yon. Para umanong taong grasa nang makita niya ang banaag nito nang magtungo sa may tugkaran ng bahay. Sobrang baho nun. Kumapit pa sa kanyang katawan ang napakabahong amoy na parang masuka-suka siya. Ang hindi niya lang alam kung saan ito nanggaling kanina. Waribay doon sa butas ng pugon, biglang lumabas ang nilalang na yon. Gawa ng natapat siya sa butas ng sipati niyang likod. Nakakakilabot umano ang paghangos ng nilalang na para bang tunog ng isang malaking pusa. Hindi man naging malinaw kay Bero ang itsura nito pero alam niyang pangit yon.
Sa amoy pa lamang at gaspang ng balat ng yakapin siya nito, masasabi niyang hindi kaaya-aya ang figura. Walang ano-anong tinarak ni Bero ang bagakay, dahilan para umatungal ang nilalang na siyang nalikha ng ingay at nagpabulabog ng ilan sa mga nakatira sa malapit. Alam ni Bero na may ilang mga taong paparating, kaya naman minadali niya ang pagpatay sa nilalang na yon. Matapos manghina ito ng tamaan ng bagakay, dali-dali niyang binunot ang platino at walang tigil na pinagsasaksak ang nilalang na yon, hanggang sa mapansin niyang hindi na ito gumagalaw at doon niya na lamang iniwan yon. Kumaripas ng takbo si Bero. Habang papalayo, naririnig niya ang pagsigawan ng mga tao na may aswang umanong patay sa tugkaran ng bahay ng nagngangalang Ernesto. Sa makatuwid, ang pangalan ng aswang doon, walang iba kundi Ernesto. Kung ito man ang nakatira doon, ay yun na ang aswang na tinutukoy ni Mang Acario. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng matanda, nakita niya itong natutulog, humihilik, at ang ayos ng pagkakaposisyon nito sa gilid ng isang puno. Ginising niya ito. Sinabing patay niya ang nilalang. Ganun ba? Tara na. Akala noon ni Bero ay uuwi na sila, pero laking pagtataka niya nang makitang ibang landas ang tinahak ni Mang Acario. Imbis na pabalik nun, nagpatuloy ito sa paglalakad na para bang palayo. Kung kaya naman nagtanong na si Bero, ang sabi niya ay kung saan daw sila pupunta. Ayon naman kay Manong Acario, sa lugar umano kung saan doon namamalagi ang matanda. Ang lugar kung saan napakarami umanong aswang. Anong gagawin natin? Akala ko ba uuwi na tayo? Hindi pa. Bukas pa tayo uuwi. Mahaba pa ang gabi at lubusin na lang natin to. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ikaw ang sasabak dun eh. Ako. Hindi na lang nagreklamo pa si Bero. Pero aminado siyang labis niya yung ikinagulat. Hindi niya inaasahan na mangyari. Lulubusin pala ni Manong Acario ang pagtugis sa aswang. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi naman siya nabahala. May poder ito at pinaghuhugutan na siya ng tapang, lalo na't nakapatay na siya ng isa sa mga ganong lahi na noon ay inaakala niyang napakahirap paslangin. Napagtanto niyang nagsasabi ng totoo si Mang Acario. Mga karaniwang pamamaraan pa yung ginamit niya. Paano na lang kaya kung magsasabay na siya ng mga dasal, diba? Sobrang liblib na umano ng narating nila. Wala umanong kabahay-bahay doon. Walang nasisilayan si Berong na mga aninag mula sa gasera. Napakadilim at kakahuyan lamang ang nasa paligid. May tama naman ang banaag na siyang nagiging giya sa landas nila, pero hindi sumasapat ito para maging detalyadong lugar na yon. Ang sabi ni Mang Acario, nasa loob na daw sila ng teritoryo. Bagamat maraming mga aswang, pero wala umanong nangangaas na lumapit sa kanila. Kilala umano ng mga nilalang na ito ang presensya ng matanda at takot ang mga ito sa kanya. May mga bahay po ba dito na tirahan nila? Wala. Hindi sila taga rito talaga. Dito lamang sila pumupunta kapag sinusumpong. Ang ilan sa kanila ay mga hayop sa gubat ang nagiging pagkain. Pero kapag nabigyan ng pagkakataon na may gawalang tao, magiging pagkain nila yon. Narinig mo naman siguro yung 4 na nawawalang dayo, di ba? Dito nagpunta yon. At hindi nila alam na tambayan ng mga aswang to. Lahat ng inubos. Walang nakauwi maski isa. Doon naalala ni Bero yung balitang may mga taga-ibang bayan ang napadako sa lugar. May banyaga pa nga doon na wari by turista. Ito na siguro ang tinutukoy ni Mang Acario gawa ng
Nawala ang mga yon at hindi na nagpakita pa. Maraming haka-haka na baka nakapasok sa lugar ng mga engkanto at hindi na nakabalik pa yon. Meron ding nagsabi na baka rebelde ang dahilan at iilan lamang ang nakapagsabing baka aswang. Napatanong naman si Bero kung paano sila papatayin kung natatakot naman na mga ito kay Manong Acario. Ay naman sa Manong Acario, dito na umano papasok ang mga karunungang naturo niya sa binata. Kumuha ka ng maraming tangkay, Bero. Magsisiga tayo. Sa tingin mo, nararamdaman mo ba sila? Tumango si Bero. Ang sabi nito ay may kakaiba siyang nararamdaman sa lugar pero hindi katulad nung kanina na sobrang bigat. Ayon kay Mang Acario, mas mabigat umano ang presensya ng mga aswang na may hina kaysa sa malalakas nun. Ang malalakas umano ay magaling magkubli. Kung gaano kapayapa ang nararamdaman ni Bero sa isang lugar, ang kabaliktaran umano nito ay may napakalakas na nilalang sa paligid. Katulad na lamang umano ng mga sandaling yon. At kung hindi nagkakamali si Mang Acario, gabunan ng nararamdaman niya. Magsisiga sila para magkaroon ng liwanag ang lugar. Bukod pa dyan, may gagawin umano si Mang Acario na siyang ikakagulat ni Bero. Magpapakita umano ang aswang na yon sa ayaw at gusto nito. Tinanong ni Bero kung ano ang gagawin ni Manong Acario. Ayon naman kay Manong Acario nun, kapag ang isang may alam sa karunungan ay nasa teritoryo ng isang aswang, malaya pa rin makakagalaw ang mga nilalang at mahirap patayin. Pero kapag binasag umano ang tinatawag na poder ng kanilang teritoryo, mapipilitan umano silang lumabas para pigilan yon. Dahil sa oras na mawala umano ang poder na yon, magiging mahina ang mga nilalang. Ang gabunan na naroroon umano ay bumabatay sa kanilang teritoryo. Malakas naman umano ang mga ito dahil aswang nga pero naiiba sila kapag naroroon sa lugar na yon. Mas malakas. Hindi na nagsalita si Bero. Ginawa niya na lamang ang ipinag-uutos ni Manong Acario. Matapos makapag-ipon ng maraming tangkay, agad niya itong sinigaan. Sumabog ang makapal na usok doon na humalo naman sa hamog na bumabalot sa lugar na yon. Ilang saglit ay may mga inilabas si Manong Acario sa sisidlan nitong dala. 2 batong kulay puti ito. Isang bato pa na hugis ribulto na kulay itim. Ang sabi ni Manong Acario, dignom umano lahat ng nakikita ni Bero na may magkakaibang kulay at lahat ng iyon ay mga mutya. Ang pinakamalakas ay ang kulay itim na parang ribulto. Mula daw ito sa tatay ni Manong Acario. May inilabas pang iba ito. Asin at langis yon. Kumuha ng abo si Manong Acario mula sa natupok na apoy. Nilagyan niya ng asin at langis yon. Tapos ay nilagay yon sa lupa. Yung 3 dignom naman ay itinabi dito. At saka pa lamang sinindihan ni Manong Acario yung abo na nilagyan ng asin at lana. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nagkaroon ito ng apoy na kulay asul. Nakikita ni Bero na para lang bata na naglalaro itong si Manong Acario. Pero namangha ito na makita ang apoy na yon. Dito niya narinig ang pagmumuni-muni ng matanda. Nakapikit ang mata habang nakaupo na parang Buddha ito sa lupa. Hindi alam ni Bero kung anong ginagawa nito dahil hindi naman nakaturo sa kanya ang mga bagay na yon at pamamaraan. Inaasahan niya nga noon na baka ito yung mga nakita niyang habang nasa kasagsagan siya ng pag-aaral ng karunungan. Pero hindi. Doon niya palang nakita ang 3 mutya ni Manong Acario. Ang buong akala niya din ay hindi umaasa sa tanga nito. Pero meron palang tinatago ang matanda.
Sa kabila ng lahat ay hindi na umano siya nagtanong pa. Ilang saglit pa, doon na siya nakakarinig ng pag-angil sa paligid. Nasa magkakaibang direksyon ito. Batid niya sa mga sandaling yon na ito na ang sinasabi ng matanda na mapipilitang lumapit ang mga aswang. Walang ano-ano'y biglang nagsalita si Manong Acario. Kung ano man daw ang makikita ni Bero ay huwag daw itong magdalawang isip na patayin. Si Bero umano ang papatay sa aswang habang magpapatuloy naman si Manong Acario sa pagbasag ng poder sa paligid. Napakunot na mukha yung binata. Paano ba naman kasi? Ang sabi nito kanina ay si Manong Acario nang bahala pero ngayon siya paling isasalang nito. Nagreklamo si Bero pero ayon sa matanda, kailangan niya umano ng katulong. Yun ang dahilan kung bakit kailangan niya ng kasama dahil hindi niya umano pwedeng iwan ang ginagawang ritual. Pambihira naman yan, Manong Acario. Kaya pala puspusan yung pagturo mo sa akin. Sabi mo pa dapat kung mapantayin yung kalidad mo, ito lang naman pala yung dahilan. Totoo at talagang matagal na nanggigigil si Manong Acario sa mga aswang sa lugar. Kaso nga lang siya lang mag-isa. Kung wala lang ito sa teritoryo, magagawa niya namang patayin kaagad. Kaso naroroon yon. At ito ang dahilan kung bakit nahirapan si Manong Acaryong ubusin ang lahi ng mga aswang sa lugar. Ito na yung tinutukoy ng matanda na tinutugis niya dati pa. Isa na rito yung nabihag niya at ang dalawang kasama. Pero napatay naman yun ng matanda sa labas ng teritoryo kaya hindi siya nahirapan nun. Ipinaliwanag nito kay Bero. Marami ang lahi ng mga aswang sa lugar pero unti-unti na umanong nalalagas yon. Isa na lamang ang dapat patayin ni Manong Acario. Ito ay walang iba kung hindi ang pinuno. At ang pinunong iyon ay namumugad sa teritoryo kung nasaan sila. Walang nagawa noon si Bero kung hindi ang sumunod na lamang. May nagpakita umanong dalawang tao. Isang babaeng matanda at isang binata. Nakahubad ang mga ito at kitang-kita sa mukha nila na nakasimangot ang mga yon na parabang galit na galit. Walang ano-ano namang sinunggaban kaagad ni Berio ang mga ito. Mabilis niyang napatumba yung parang kaidaran niya lang, habang yung matanda naman ay tinangkang manglaban. Nag-anyong aswang yun pero para lang umano itong batang lampa. Doon na pagtanto ni Bero na totoo ang pagbasag ni Mang Acario. Napatumba din ng binatang isang yon hanggang sa may lumabas pang isa pero doon na natakot si Bero. Malaking tao yon. Malapad ang pangangatawan at halatang sanay sa mabigatang trabaho. Padapa yung lumalapit sa kanila. Hanggang sa sumunggab umano yon. Dahilan para maudlot sa ginagawa si Manong Acario. Ang matanda kasi ang naging punteriya nito. Galit na galit si Manong Acario. Ang sabi ay bakit daw pinalapit. Ayon naman kay Bero ay nagdadalawang isip siya. Sa pagkakataong yon, dahil natigil si Manong Acario sa ginagawa, ay nagbalik sa lakas ang nilalang. Parang baliw itong nagwawala sa damuhan. Kung hindi ka lang duwag, hindi makakalapit yan. Ay, nariyan na at kailangan nating patayin ito. Doon ka sa baba. Mungkahi ni Manong Acario. Mabilis na tumakbo pababa si Bero. Habang nangyayari naman yon, nakatuon ang atensyon ng nilalang sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong lumundag sa kinaroroonan ni Bero. Doon pa lang niya nakita ng malapitan ang itsura ng mag-anyo na itong isang aswang. Para bang tao na may ulo ng napakalaking oso nun. Umusli ang uso at dama niya ang lakas ng presensya nito. Ilang saglit lang, sinunggaban nito si Bero. Dahilan namang mapadaustos pababa ang binata.
Nagpumigla siya noon dahil nahawakan ng nilalang ang kanyang isang kamay. At dahil hirap sa posisyon, hirap din siya sa pagsaksak dito gamit ang patalim. Hanggang sa naipit si Bero at doon ay akma siyang kakagitin ng nilalang nang bigla na lamang itong umatungal. Yun pala ay nasa likod si Manong Acario. Nakatarak sa batok ng nilalang ang patalim na kapareha ng patalim ni Bero. Isa ding platino. Sumuka ito ng dugo. Nasukahan sa mukha si Bero. Ilang saglit lang ay natumba ito sa lupa at binawian ng buhay. Sa wakas, patay na rin ang mga aswang dito. Itong isang to ang noon ko pa nais patayin. Ito yung sinasabi kong pinuno. Sabi ko na nga ba, 3 na lamang sila. Sabi kasi ng mga albularyong kilala ko'y marami daw. Tumayo ka dyan, Bero. Mas malakas ka pa nga sa kanya eh. Nataranta ka lang kanina. Napailing na lang si Bero. Hindi siya nakapagsalita. Hindi pa kasi nakakabalik sa ulirat ng diwa niya. Naroroon pa rin ito sa pagkasindak sa natunghayang aswang. Iniwan lang nila mga labi doon. Hayaan na lamang daw ito dahil sakaling may makakitang tao, mabibigyan na ng kasagutan kung bakit nawawala ang mga dayo doon. Nagpatuloy si Bero sa pag-aaral ng karunungan. Naroroon pa rin ang pagsusungikap niya makapagtapos ng kanyang edukasyon sa paaralan. Naging payapa ang kanilang pamilya. Wala nang away. Katunayan ay nagkaroon ng kapatid si Bero. Nung namatay daw si Manong Acario, si Bero nang humalili dito pero hindi yung tipong manunugis ng aswang na nakatira sa loob ng gubat, kundi isang profesional na tao mano na aakalain mong walang paniniwala sa kababalagan. Pero isa pa lang, manunugis ng aswang.